Pumanaw ng OPM legend at binansagang kilabot ng mga kolehiyala na si Haji Alejandro. Ang batikang singer-actor nasawi matapos ang kanyang pakikipaglaban sa sakit na colon cancer. Narito ang report. Nagluluksa ang entertainment industry sa pagpanaw ng OPM icon na si Haji Alejandro. Ang pamamaalam ng veteran singer-actor na kumpirma sa pamamagitan ng isang pahayag na ilabas ng kanyang pamilya na privacy ang hiling sa gitna ng kanilang pagluluksa. Magunita na minsang ibinahagi sa publiko ang pakikipaglaban ni Haji o Angelito T. Alejandro sa stage 4 colon cancer. December 26 noong nakaraang taon, nagdiwang pa nga ito ng kanyang 70th birthday na ibinahagi ng kanyang anak, ang theater singer-actress na si Rachel Alejandro. Habang sa isa namang post sa social media, naghandog ng awitin si Chef Barney Alejandro para sa kanyang ama na itinuturing niya ring first love, hero and idol at doon agad ding bumuhos ang pakikiramay sa kanilang pamilya. Ang binansagang kilabot ng mga kolehiyala na si Haji Alejandro na nagsimulang sumikat noong 1970s, nakilala sa mga awiting kay ganda ng ating musika, nakapagtataka at may minamahal. Para sa MBC TV Network News, ito si Angelica Cosme ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagdadalamhati ang mundo ng OPM sa pagpanaw ng isa sa mga bokalista ng 90s rock band na AGs. Ang mga awit na si Mercy Sunot pumanaw sa edad na 48 dahil sa sakit na cancer. Narito ang report. Matapos ang pakikipaglaban sa sakit na breast at lung cancer, pumanaw sa edad na 48 si Mercy Sunot, isa sa mga bokalista ng bandang AGs. Kinumpirma ng OPM Rock Band ang balita sa pamamagitan ng isang post sa social media. Dito, inalala nila ang kontribusyon ni Mercy sa musikang Pilipino na naghatid ng saya sa marami. Last November 6 nga lang, nag-celebrate pa ang mga awit ng kanyang kaarawan sa Amerika kung saan ito nagpapagamot. Birthday wish nito ang kanyang pagaling para makauwi na raw sa Pilipinas. Habang sa huling video na ipinost ni Mercy online, humingi ito ng panalangin matapos sumailalim sa operasyon sa kanyang baga. Pag-pray niyo ako guys, please. Pag-pray niyo ako na natatapos ito pagsubok na ito. Taong 1995 ng mabuong bandang AGs. Dito kasama ni Mercy ang kanyang mga kapatid na sina Juliet at Ken. Ilan sa mga pinasikat nilang kanta ay Halik, Sayang na Sayang at Luha. Para sa MBC TV Network News, ito si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kabi-kabilang donation drive ang umarangkada para sa mga biktima ng Bagyong Christine sa bansa. At isa na nga sa mga naglungsad nito ang 1Z Entertainment ng Kings of Pop o P-Pop na SB19, kasabay ng kanilang 2-day Thanksgiving concert. Ang iba pang detalye sa 18 donation drive tutukan sa report na ito. Katuwang ang 18 of fans ng P-Pop Kings SB19, naglunsad ng donation drive ang 1Z Entertainment para sa mga biktima ng Bagyong Christine. Sa page ng 1Z, nakasaad na tatanggap sila ng ready-to-eat food, bigas, bottled water, sanitary kits at face mask and alcohol mula bukas, October 26 hanggang 27 sa Yellow Gate ng Araneta Coliseum mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Sa mga nabanggit na araw, nakatakda rin kasing ganapin ang 2-day Thanksgiving concert ng Mahalima bilang pagdiriwang ng kanilang 6th anniversary. Samantala, handog din anya ng 1Z ay panalangin sa lahat ng mga apektado ng malakas na pag-ulan at matinding pagbaha sa bansa. Tinapos nito ang post sa mensaheng kaya natin ito at babangon tayong lahat. Ang anunsyo for in-kind donation agad shinare ng SB19 member na si Stel sa kanyang IG stories. Gayun din ang ilang emergency hotlines at post na nagpapaalalang huwag kalimutan ang mga alagang hayop sa oras ng sakuna. Magunita na noong nanalasa ang Typhoon Karina buwan ng Hulyo, umarangkada rin ang 18 donation drive ng 1Z at SB19. Samantala, kamakailan lang inanunsyo ng P-Pop Kings ang kanilang collab with the pop star royalty Sarah Geronimo.
Panibagong achievement na naman ang nakamit ng mga ipinagmamalaki nating P-pop groups. Ang SB19 na BINI at BGYO kasi wagi sa katatapos lang na Breaktudo Awards sa Brazil. Agad naman bumuhos ang pagbati mula sa 18, Blooms at Aces o ang dedicated fans ng grupo. Ang iba pang detalye tutukan sa Showbiz Report na ito. Talaga nga namang nowhere but up ang P-pop. Panalo sa isang International Music Awards sa Brazil ang Filipino groups SB19, BINI at BGYO. Ang tinaguriang Kings of P-pop waging international male group sa Breaktudo Awards 2024. Tinalo ng SB19 ang South Korean boy group 17, Stray Kids, Tomorrow by Together at Rise. Samantala, song by new international artist naman ang napanalunan ng Aces of P-pop BGYO para sa kanilang kantang Patintero. We would like to thank Breaktudo for recognizing and awarding Patintero for song by a new international artist. We are proud and grateful to represent the Filipino culture through a song like this. Habang not one but two ang nasungkit na parangal ng nation's girl group BINI. Itinanghal silang International Breakthrough Artist at kinilala ring International Music Video of the Year ang kanilang song na Cherry on Top. We are truly honored and grateful to receive such award. This is an inspiration for us to continue to create great music for all of you. We hope to visit Brazil soon, but for now, Obrigado Breaktudo Awards! Obrigado Brazil! And speaking of BINI, kagabi nga lang sa pagtatapos ng 3-day concert ng Pantropico Hitmakers, inanunsyo nitong magkakaroon ng Valentine's Repeat ang Grand BINIverse sa February 15 at ang isa pang nagpa-excite sa Blooms ay ang kanilang new song Blink Twice na ilalabas din daw next year. Para sa MBC TV Network News, ito po ang ng Showbiz Angel, Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli na namang napatunayan ng 18 o fans ng P-pop Kings SB19 ang kanilang matinding dedication para sa grupo. Sa ikalawang pagkakataon kasi, wagi ang 18 sa Fan Army Face-Off ng Billboard. Ang kanilang back-to-back victory tutukan sa Showbiz Report na ito. Talaga nga namang 18 ang panalo! Trending ang hashtag back-to-back Billboard Fan Army matapos muling masungkit ng 18 o dedicated fans ng P-pop Kings SB19 ang naturang titulo. Sa final round, tinalo ng 18 ang mga Navy o fans ni R&B star Rihanna. Maliban dito, ilan pa sa mga nakatapat ng 18 sa mga naunang round ang supporters ni na Taylor Swift at Dua Lipa. Dahil sa tagumpay na ito, tabla na sila ng elf of fans ng K-pop group Super Junior na 2 beses na ring nasungkit ang naturang pagkilala bilang strongest fandom. Ang Fan Army Face-Off ng Billboard ay isang taunang online voting competition ng mga fanbase ng artists across the globe. Magunita na kamakailan lang inilabas ng SB19 ang kanilang collab song ni OPM rap icon Glock 9 na pinamagatang Kalakal. Sa ngayon, kasunod ng victory na ito, one thing's for sure, looking forward naman ang 18 sa limited screenings ng pagtatag na documentary ng SB19 simula August 28. Inilabas na ang listahan ng mga nominado sa Music Awards Japan 2025. At kabilang nga sa mga nakasungkit ng nominasyon ang isang P-pop boy group at 2 solo artists. Narito ang Showbiz Report. 3 Filipino acts ang nominado sa Music Awards Japan 2025. Isa na nga riyan ang Kings of P-pop SB19. Ang mahalima na may nalalapit na 2-day sold-out concert sa Philippine Arena, nominated para sa Special Award Oshikatsu Request Artist of the Year. Kabilang nga, sa mga katapat ng Gento Hitmakers, ang K-pop group na Tomorrow by Together at BTS member na si V. Habang para naman sa Best of Listener's Choice International Song category, nakasungkit ang nominasyon ng kantang Palagi ng singer-songwriter na si TJ Monterde na abala rin ngayon sa kanyang Sarili Nating Mundo concert tour. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo ako palagi.
Gayon din ang OPM star na si Maki para naman sa kanyang viral hit Dilaw na magiging bahagi ng ilalabas nitong album na pinamagatang Color Coaster. Sa kategoryang ito, kabilang din sa nominees ang collab song Apatune na Blackpink Rosé at Bruno Mars. Gayon din ang isa pang Bruno Mars hit song na Die With A Smile kasama naman si Lady Gaga at espresso ni Sabrina Carpenter. Nakatakdang ganapin ang ito ng award ceremony sa Kyoto, Japan sa May 21 and 22. Panibagong historic achievement na naman ang nakamit ng SB19. Ang Kings of P-pop gumawa ng kasaysayan bilang kauna-unahang Filipino act na nanguna sa World Digital Song Sales Chart ng Billboard. Ang SB19 World Domination Story, narito sa report ni Showbiz Angel. Special thanks to 18 of fans ng SB19 across the globe dahil higit isang linggo pa lang mula nang inilabas ng P-pop Kings ang kanilang kantang Damn, number 1 na ito sa World Digital Song Sales Chart ng Billboard. Yan ang ibinahagi ng Mahalima sa kanilang social media accounts sabay abot ng pasalamat sa constant support ng 18. Hanila, you push us to new heights far beyond what we thought was possible. Agad namang nanguna sa trending topics sa X o dating Twitter ang Damn Billboard Top 1 WDSS. Sa achievement na ito, hawak na ngayon ang SB19 ng titulo bilang kauna-unahang Filipino act na nanguna sa naturang chart ayon sa Billboard Philippines. Ang Billboard World Digital Song Sales Chart ay siyang ranking ng top 10 best-selling digital singles per week. Sa ngayon, one thing's for sure, excited na rin ang 18 sa simula at wakas extended play o EP ng Gento Hitmakers kung saan bahagi ang Damn na ilalabas sa April 25. Habang sa May 31 naman, aarangkada ang simula at wakas world tour ni na Pablo, Josh, Stel, Ken at Justin sa Philippine Arena sa Bulacan. It's a yes! Soon-to-be husband and wife na ang celebrity couple na sina Kim Molina at Gerald Napoles. Ang dalawa na engage sa lugar kung saan sila unang nagkakilala, isang dekada na ang nakalipas. Ang ilang kaganapan sa naganap na proposal tutukan sa Showbiz Report na ito. Sa Peta Theater kung saan sila unang nagkakilala na engaged ang longtime couple na sina Kim Molina at Gerald Napoles. Sa naturang lugar na puno ng mga nagniningning na ilaw at naggagandahang mga sunflower, ibinigay ng aktres ang kanyang matamis na yes. Present dito ang kanilang pamilya at ilang malalapit na kaibigan. Ang dalawa unang nagkasama sa Rock of Ages the Musical taong 2014 kung saan sila bumida bilang Aileen at Tolitz. Nagpaabot naman ng pasalamat si Kim sa lahat ng mga tumulong sa kanya na ngayong soon-to-be husband para maisakatuparan ang naturang wedding proposal. Agad namang bumuho sa mga komento ng pagbati mula sa kanilang mga kasamahan sa industriya para sa panibagong yugto ng kanilang relasyon. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.